Sa wagas na pag-ibig, kahit mabalot ng dilim ang kasalukuyan, kung sa tadhanang nakalaan ay ang kaligayahan ng puso ang pakikinggan, di mababago ng sino man, ang sayo ay tunay na nakalaan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa mga sandaling to, siguradong hinahanap na ako ni Ama, pero wala akong balak na umuwi ngayong gabi. Kaya naman sa gabing to, mas pipiliin kong makasama ang isang taong alam kong mas masaya ako. Matapos ang hapunan, eto, nasa maliit na sala kami sa bahay nila Isagani. Nakaupo na magkatabi, magkahawak kamay, habang pinagmamasdan ang liwanag na nagmumula sa ilawan. Damian, okay ka lang ba? Oo naman, Isagani. Bakit mo naitanong yan? Wala naman, Damian. Para kasing may iniisip ka. Pwede mo namang sabihin sa akin yan kung gusto mo at pipilitin kong unawain lahat ng nasa isipan mo. Wala to, Isagani. Maliit na bagay lang at saka alam mo, masaya ako kasi magkasama tayo ngayong gabi. Ako nga din, Damian. Akala ko hanggang pangarap na lang ang lahat. Sa tuwing nariyan ka kasi, kinakabahan ako pero masaya ako. At sa bawat tinig mo, Damian, napapaligaya mo talaga ako. Kaya ang gusto ko lang sabihin sa'yo, na pangarap ko ang ibigin ka. At sa habang panahon, ikaw ay makasama. Ikaw na lang kasi ang kulang sa buhay ko, Damian. At ang tanging pangarap ko ay ang ibigin ng isang katulad mo. Pero, ikaw ba, Damian? Ano bang pangarap mo? Isagani, bakit ka nagtatanong ng ganyan? Alam mo, mas higit pa sa inaakala mo ang pagmamahal ko para sa'yo. Sagad na sagad at di magwawakas. Damian, alam mo, masaya ako kasi pareho pala tayo ng nararamdaman. Ang sarap tuloy isipin na tayong dalawa ay may isang damdamin. Isagani, alam mo, pangarap ko noon pa man ang ibigin ng isang katulad mo at makasama ka sa lahat ng pinapangarap ko na magkasama tayo sa pagbuo ng mundo nating dalawa. At sana, Isagani, makasama kita sa habang panahon at iibigin kita ng buong puso ko dahil natatangi ka, bukod tangi sa lahat na pinangarap ko. Damian, alam mo, kitagal ko nang naghihintay ng isang taong sa akin ay mag-aalay ng pag-ibig na tunay.
at hindi magwawakas. Sagani, andito na ako. At ako ang matagal mong hinintay. Pangako, mamahalin kita sa habang panahon. At ikaw lang ang nanaisin kong makasama sa buhay ko dahil ikaw ang pangarap ko. At iibigin ko sa buong buhay ko. Napayakap na lang ako kay Isagani sa mga sandaling to. At mula sa liwanag ng ilawan na nasa aming harapan, alam kong magliliwanag din ng bukas na aming patutunguhan. Isagani, tara na magpahinga. Alam ko kasi na napagod ka sa buong maghapon. O nga, Damian. Tara na. Kaya ito, pumasok na kami sa silid ni Isagani. Kaya lang, wala munang ganap ngayong gabi. Baka magising ang bata. Nandito kasi si Roberto. Sa pagpikit ng mga matang kaligayahan ng nais sa darating na bukas. Sana sa pagising ko, hindi na mangyari ang kinatatakutan ko. Mahal ko si Isagani at ayoko siyang masaktan at gagawin ko ang lahat upang di na muling masugatan ng pusong ang nais lamang ay ang magmahal at mahalin ng lubusan. At sa paglipas ng buong gabi, sumapit na naman ang napakagandang umaga. Walang trabaho si Isagani ngayong araw. Wala din pasok si Roberto, kaya naman sumama na lang muna siya sa nanay niya sa palengke. Kami naman ni Isagani, eto, nasa bahay. Malayang malaya sa lahat ng bagay. Isagani, gusto mo ba na dito na ako tumira? Oo naman, gusto ko. Pero baka hanapin ka ng tatay mo, Damian. Isagani, malaki na ako. At gagawin ko na kung ano yung gusto ko. Sige, okay lang naman, Damian. Magpaalam ka sa tatay mo. Mas mabuti na yung magsabi ka muna sa kanya. Pero Isagani, hindi na talaga mahalaga yun. Ang mas mahalaga, magkasama na tayo. At di na ako uwi sa bahay namin. Dito na lang ako. Damian, napakapasaway mo din eh. Okay, sige. Dito ka na lang. Kaya ito, mapapayakap ka na lang talaga kay Isagani. Siyempre, masaya-masaya kasi. At saka, di na ako babalik sa bahay. Dito na lang talaga ako. Kaya naman, sa bawat paglipas ng mga oras, masaya lang kami ni Isagani. Napuno ng mga tawa at kalampag ang buong bahay. Laging nalindol eh. Baka naman, itanong niyo pa kung bakit nalindol. Ay nako. Tapos eto, walang mapagsidlan ng kaligayahang nadarama ko. At alam kong hindi matatapos ang maliligayang sandali kasi kasama ko ang taong pinili ng puso ko. At kapag pala kasama mo ang taong mahal mo, tila ba napakahirap pigilan ng pagpatak ng oras. Parang napakabilis lumipas. Kaya eto, takip silim na naman. Sumapit na naman ng gabi at si Roberto at yung nanay nila, eto, nasa bahay na. Kaya lang, bakit kaya laging tahimik si Roberto? Nakakapanibago siya. Tapos, kakaiba siya tumingin. Nakikipagtitigan na parang tila ba
may nais iparating. Iniisip ko nga, baka may alam siya sa pwedeng mangyari. Pero di ako sigurado. Pero di naman mangyayari yun kasi pipiliin ko si Isagani. Damian, si Manong, papunta dito. Kaya ito, sumilip agad ako at nakita ko nga si Manong na patungo dito sa bahay nila Isagani. Pero bakit? Don Damian, mari ko po ba kayo makausap saglit? Wika ni Manong nang makita niya ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang ayoko makipag-usap. Kasi tila ba alam ko na ang nais niyang iparating. Pero sige, magiging matapang ako at ipaglalaban ko ang isinisigaw ng puso ko.